Gaano nga ba kalakas si Arthur Lewin? Dahil sa episode na ito ay dito natin masasaksihan ang malagad-like mode na kapangyarihan na kahit ako ay na-goosebumps sa napaka-OP na kapangyarihan ni Arthur Lewin. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos gisingin ni Arthur ang Phase 2, Dragon Awakening, nagkaroon siya ng alaala sa tagumpay niyang pagsasanay sa Kingdom of Eleanor na sobrang nagpamangha kay Elder Varian. Ang unang breakthrough niya ay ang nabuksan niya ang first phase which is called Acquire na sa pamamagitan ng isa sa mga likas na innate skills ni Sylvia nagagawa niyang mai-separate ang sarili from time and space temporarily. Subalit limited lang ang phase na ito dahil sa tindi ng naidudulot na pagod sa kanyang mana core at katawan. Ang pangalawang breakthrough na nagawa niya ay ang talagang hindi niya inaasahan dahil ang phase na ito ay inabot ng ilang dekada bago naabot ni Varian na nagawa lang naman niya ng 2 taon at kalahati na tinatawag nilang The Integrated Phase. At heto na nga mga lads, nag-turn into white color ang buhok ni Arthur na may kulay auburn sa dulo. At habang tumatagas ang dugo sa bibig, tumayo si Arthur na umiilaw ang kapangyarihan ni Sylvia sa braso ng ating bida, kung saan umapaw ang napakatinding mana sa paligid ni Arthur habang minamasdan ng higanting Elderwood Guardian. Samantalang bigla namang nasense na Sylvie ang kakaibang aura ng kanyang papa na makikita talaga natin dito mga lods na sa 2 taong panghahunting ni Sylvie ng pagkain ng iba't ibang klaseng mana beast, sobrang laki niya na at masasabi mo talaga dito na isang dragon si Sylvie. Kagad nag-spread ng wings sa Sylvie nang naramdamang nasa panganib ang kanyang papa at dali-daling lumipad at iniwan ng lion mana beast at napasabing papunta na ako dyan papa. Pinahira ni Arthur ang dugo sa bibig niya at napatugon siya kay Sylvie na okay lang siya. Gusto niya munang lumayo sa Sylvie sa ngayon at kung may masama mang mangyari, umuwi ka agad si Sylvie sa Healthy House para sa kanya. Hindi nag-agree si Sylvie sa utos ni Arthur at sinabing kaya niyang tumulong at dito'y napahawak si Arthur sa kanyang dibdib nang nakaramdam ng sakit sa kanyang mana core at muling nakikiusap kay Sylvie na huwag siyang puntahan kaya walang nagawa ang dragon kundi sundin ng kanyang papa. Humakbang si Arthur habang umaapaw ang napakatinding mana at kinuha niya mga padding sa braso upang walang sagabal sa gagawin niya na makikitang nasaksihan ng Elderwood Guardian ng napaka-overwhelming na kapangyarihan na ngayon ay humahakbang papunta sa kanya upang siya ay kalabanin. Kaya habang umuusok ang isang kamay ni Arthur dahil sa ice magic, nakita ng Elderwood Guardian ng aura na pagnanasang pumatay, maging superior, hari, lakas, kapangyarihan at madami pang iba na kayang gawin ni Arthur sa moment na to. Tumalo ng ating bida sa itaas ng barrier na ginawa ni Elijah at in-stretching out niya ang kanyang collar na parang nag-alasaski itong si Arthur habang minamanipulate ang ice magic sa kanyang kamay at napasabing, "Let's play, Elderwood Guardian." Tumalon si Arthur sa napakaraming naglalakihang baging habang napasigaw ang Elderwood Guardian na tinanggap ang kanyang hamon na makikitang lakasang loob na in-engage ni Arthur ang mga baging na paatake sa kanya. Sinabi ng ating bida na hindi niya masisisi si Varian na ni-knockout siya nito matapos siyang ma-activate ang integrated phase. Kaya napangisngis na naman si Arthur nang nakaramdam ng sakit at sinabing tatapusin lang niya ng mabilis ang laban na to at aasa na makasurvive siya sa backlash. At heto na nga mga lads, sinespread ni Arthur ang ice magic upang i-freeze ang lahat ng mga baging na lumapit sa kanya. Kaya napasigaw ang mana beast nang nakaramdam ng sakit habang ang lahat ng mga baging na dinaanan ni Arthur ay automatically freeze kahit hindi niya pa nahahawakan. Tumigas ang napakaraming baging na nasa paligid ni Arthur. Ngunit napamura ang ating bida nang naramdaman ng sobrang sakit na paninigas sa kanyang kamay na kahit daw nagagawa niya ng ma-utilize ng maayos ang ambient mana sa form niya ngayon, ang kanyang katawan ay hindi pa rin kayang i-handle ang ganitong klaseng magic spell. Nagpatuloy si Arthur sa paggamit ng ice magic at pilit niyang sinusubukan makalapit sa ulo ng Elderwood Guardian at ang lahat na madadaan ng baging ng ating bida ay talagang tumitigas sa sobrang lamig ng kanyang kapangyarihan na makikita talaga natin dito mga lads ang umaapaw na mana ni Arthur na nanggagaling sa kanyang katawan at wala siyang tinitipid para patigasin ang napaka-enormous na katawan ng Elderwood Guardian. Tagumpay na nakalapit si Arthur sa main body ng Mana Beast at kaagad niyang hinawakan ng katawan nito na makikitang mabilis na kumalat ang ice magic na parang nagmimistulang domino effect na sobrang nagpasigaw sa Elderwood Guardian, subalit hindi nagpatinag ang Mana Beast dahil pilit niyang itinuon ng lahat ng baging towards Arthur habang hindi pa tuluyang na-freeze ang pinakadulo nito.
Mabilis na lumapit kay Arthur ang mga matutulis na baging habang hinahabol ng Ice Magic. Kaya sobrang nagulat ang ating bida dahil konti na lang talaga tatama na sa kanya ang atake. Ngunit na-realize niya na tumigas na pala ang buong paligid dahil sa massive na kapangyarihan na kanyang pinakawalan at mukhang hindi niya ito namamalayan at ang kanyang kamay ay nagkaroon ng frostbite sa sobrang lamig na parang kinain ng yelo ang buong kamay ni Arthur. Ni-world ng ating bida ang Fire Affinity at mas pinainit niya pa ito sa pamamagitan ng pag-turn into color blue flame hanggang sa nag-electrify ang napakalakas na lightning magic sa kamay ni Arthur at mas lalo niya pa itong pinasiklab dahil nag-turn into dark blue color ang napakatinding kuryente na ngayon ay nasa kamay ni Arthur Lewin. At heto na nga mga lads, isang napaka-terrifying figure ang ipinakita ni Arthur habang ang dark mode na lightning magic ay talagang sumiklab sa paligid at sa isang iglap lang, winasak ng ating bida ang tumitigas na ulo ng Elderwood Guardian. At hindi pa dyan nagtatapos dahil hindi rin sinanto ni Arthur ang mga nanigas na baging including ang buong katawan ng Mana Beast na literal na winasak ng ating bida gamit ang maitim na kuryente. Hanggang sa pinakahuli-hulihang baging ay dinurog talaga ng ating bida upang siguraduhin walang matitira sa Elderwood Guardian. Kaya matapos ang napakalakas na kapangyarihan na pinakawalan ni Arthur, napaluhod ang ating bida at dumalak ang dugo na makikitang hindi na kinaya ng katawan ni Arthur at tuluyan na itong nag-give up kung saan unti-unti itong natumba at nawalan ng malay. Samantalang lumipat ang eksena sa Sire City kung saan napangiti itong si Ray habang bitbit si Ellie at sinabi ni Alice na sa kabila ng matinding training na ginawa ni Ellie ngayon, nagawa pa rin itong maglaro at bigla na lang nakatulog sa floor. Kaya napauwi ka din itong si Ray na sa totoo lang matapos ang awakening ni Lilia, todo ang pagsasanay ni Ellie para makahabol. At habang nilalagay nila ito sa kama, napatagon si Alice na sana nga magsasanay ng husto si Ellie dahil napapansin niyang bawat kilos ni Ellie ay gayang-gaya si Ray. Subalit bigla na lamang napadilat si Ray nang nakita na biglang umilaw ang singsing na nasa kamay ni Alice na ang ibig sabihin ay nasa bingit ng kamatayan ng kanilang anak na si Arthur Lewin at malapit na itong mauubusan ng mana sa katawan kaya parang nakakita ng multo ang dalawa sa sobrang takot. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan unti-unting nagbukas sa mga mata ni Arthur at bigla na lamang siyang napahawak ng mahigpit sa lupa at napangisngi sa sobrang sakit ng kanyang katawan to the point na muli na naman siyang napasukan ng dugo. At bigla nga niyang nakita itong si Elijah na napasabing, "Note, thanks God, you're awake." At kahit nahihirapang makapagsalita, binigkas ng ating bida ang tatlong salita na gloves, break, crystal. Kaya nagulat itong si Elijah kung ano ang sinabi ni Note sa kanya at napansin niya ang crystal na nasa gloves ng ating bida. Kinuha ni Elijah ang isa sa mga crystal at dinurog niya ito sa itaas ng katawan ni Arthur at kaagad nag-spread ng healing magic na inimbak ni Alice sa loob ng crystal. At dito'y unti-unting gumaling ang frostbite sa kamay ni Arthur at ipinakitang tuluyan ng nakahinga ng malalim ang ating bida. Biglang napangisngis sa galit si Arthur nang bigla niyang naalala ang ginawa sa kanya ni Lucas at sa pagtakas nito mag-isa upang iligtas ang sarili. Kaya muli siyang napahawak ng mahigpit sa lupa at inukit talaga niya sa kanyang isipan ang pangalang Lucas Wikes na makikitang nanlilisik ang mga mata ni Arthur sa sobrang galit. May biglang naalala si Arthur na bigla na lang nag-sink in sa utak niya at kaagad niyang tinanong kung nasaan si Jasmine habang pilit na bumabangon kahit nahihirapan. Pinabalik ni Elijah sa paghiga si Arthur at itinuro na nasa tabi lang pala itong si Jasmine at ipinaliwanag niya na mas matindi ang pagkatama kay Jasmine sa magic spell ni Lucas dahil hindi nito naprotektahan ng sarili gamit ang mana at dagdag pa ni Elijah na ginamot niya na ang mga paso sa katawan ni Jasmine gamit ang kanyang medical kit ngunit sa tingin niya nagkaroon ito ng internal damage sa katawan.
Muling inutusan ni Arthur si Elijah na kunin ng isa pang crystal na nasa kanyang gloves at gamitin kay Jasmine, na kaagad namang napatango si Elijah at dinurog ang crystal na makikitang biglang napangisngi si Jasmine at unti-unting gumaan ang pakiramdam nito. Ngunit hindi pa rin ito nagkaroon ng malay at napansin ni Elijah na parang bumalik na sa normal ang breathing ni Jasmine at mukhang magiging okay na ito mamaya matapos ang ilang oras na pahinga. Kaya parang nabunutan ng tinik si Arthur at nagpasalamat sa kanyang ina dahil sobrang useful ang healing beads na ibinigay sa kanya. Samantalang nasa itaas lang itong si Sylvie na nakikiramdam lang kung ano ang nangyari ngayon kay Arthur. Kaya kaagad niyang kinumusta ang kanyang papa nang naramdamang gising na ito at napatanong si Arthur kung nasaan na ngayon si Sylvie. Nasagot naman itong sinunod lang niya ang utos ng kanyang papa na lumayo siya. Napag-good job si Arthur at sinabi na nasa mabuting kalagayan na sila ngayon at mag-focus lang sa training si Sylvie. Kaya napasagot ito na hindi naman yan ang importante, papa. Kaya tugon ni Arthur na yan ang sinasabi ng kanilang link na kailangan itong mag-training at pagkatiwalaan na lamang siya dahil nagpapahinga na lang sila ngayon. Gawin na lang nito ang dapat gawin at magkikita na lamang sila. Nakahinga na ng malalim si Arthur at napatanong itong si Elijah kung talaga bang ayos na ang pakiramdam ni Note. Nasagot naman itong sakto lang, sapat na para tumakbo ng isang marathon. Napangiti si Elijah sa joke ni Arthur at habang iniisip ang naging sitwasyon nila ngayon, unti-unti siyang na-down at napatitig kay Arthur at napasabing, anyway, hindi ko akalaing ang Note na isang sikat na swordsman na naging kasabayan niya sa entrance exam ay kaedad lang pala niya. Biglang nagulat si Arthur at napahawak sa mukha niya, realizing na wala pala siyang maskara. Kaya napakamot sa mukha si Elijah na napasabing, pasensya na. Mukhang nahulog mo ito during sa pakikipaglaban, kaya hindi niya ito nahanap. Napawat si Arthur at kaagad tinanong kung may nakita ba itong black stick na lagi niyang dinadala. Nakaagad namang sinabi ni Elijah na oo, nasa likod lang. Hindi niya alam kung importante ba yun or hindi, basta kinuha lang niya upang maitago just in case. Muling napahiga si Arthur na nakahinga na naman siya ng malalim at sobra siyang nagpasalamat kay Elijah sa pag-save nito kay Jasmine at sa kanya at nagawa pa nitong kunin ng kanyang espada kahit kaya naman nitong tumakas mag-isa, kaya sobra talaga siyang nagpapasalamat. Sinabi ni Elijah na kung iniwan niya si Note na halos mamatay, parang iniligay lang niya ang kanyang sarili same as level sa gagong Lucas, kaya pangiting sinabi ni Arthur na hindi naman, sobrang layo nga eh. Biglang napatanong si Elijah dahil sobra talaga siyang na-curious kung bakit nanatili itong si Note nung lumabas ang Elderwood Guardian at nakita niyang pilit itong pinapaalis ni Jasmine. Nasagot naman ng ating bida na ang isang hari ay never tatalikuran ng kanyang nasasakupan at ipinaliwanag niya na nag-promise din kasi siya sa isang someone na importante sa kanya na gusto niyang maging better person at i-cherish sa mga tao na nasa paligid niya. Kaya nagulat nga itong si Elijah at biglang napatawa dahil parang tunog matanda daw itong si Note at napatanong kung anong klaseng buhay ba ang pinagdaanan ngayon ni Note hanggang ngayon kung bakit kailangan pa nitong mangako na gagawin para sa isang tao. Nasagot naman nitong minsan napaisip din siya sa bagay na yan, ngunit tama na muna yan. Biglang napatingin si Arthur sa paligid at napatanong kung gaano ba sila katagal dito. Nasagot naman ni Elijah na mukhang mahirap sabihin pero parang lampas isang araw na silang nandito. Tumayo si Arthur kahit nahihirapan at umupo muna siya para makapagsandal man lang at napasabi na mukhang matatagalan pa sila dito habang hinihintay nilang gumaling si Jasmine at bakit hindi na lang muna sila magkwentuhan habang may oras pa para makilala nila ang isa't isa. At inabot ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi na siya si Arthur Lewin, but pwede mo akong tawaging Art. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!